Ganito po talaga guys, kakapal ang muka ni former President Duterte. Tingnan nyo tong ano na to, tingnan nyo tong article na to. Sabi niya dito, find your peace. Don't seek trouble. Duterte says on Dilima's tirades. Kasi alam naman ata ng lahat no na itong si former Senator De Lima is acquitted sa 3 kaso. Sa first case na bribery, sa second case na tumanggap daw siya ng 10 million galing kay Rafael Ragos na ginamit sa kanyang kampanya as a senator during 2016, and yung pagluluto ng droga sa Bilibid. So, itong si Leila De Lima is absuelto at madami po ang nagpugay at ngayon nadiin po yung pangalan ni former President Duterte na talagang binraso nga nila yung kaso ni De Lima. Kasi kung hindi binraso yung kaso ni De Lima, dapat sana hindi nakulong itong si De Lima in the first place. Kaso ang nangyari guys, talagang brasong-braso eh. To the point nga na umabot pa ng 7 taon sa kulungan itong si Leila De Lima. And sabi pa nga ni Leila De Lima, hindi niya alam kung makakalaya pa ba siya after manalo ni President Marcos. Nakatandem nga ni Vice President Sara Duterte kasi magkapartido yung dalawa, pero blessing in disguise naman si PBBM sa mga kakamping kasi hindi po same yung approach ni PBBM sa approach ng mga Duterte at hinayaan po ni President Marcos yung rule of law, yung justice system na gumana sa bansang Pilipinas. Ngayon, ito yung sabi ni Duterte na, alam nyo, dito pa lang sa word niya na find your peace, ikaw hayop, ikaw yung kailangan ng peace sa mundo. Kasi even na hindi ka na presidente ng bansang Pilipinas, ano yung ginagawa mo? Nangingialam ka pa din sa mga issue-issue. Tama ba yun? Na nangingialam ka pa din sa mga hindi mo naman issue. Pinapasok mo pa din, pinapakailaman mo pa din yung presidency ni PBBM na kahit nung panahon mo, hindi niya pinakailaman yung presidency mo. Ikaw yung kailangan ng peace sa puso. Tapos to the point na sasabihin niya, don't seek trouble. Talagang ang kapal ng mukha mo para sabihin na huwag kang maghanap ng gulo. Ay okay ka na, nakalaya ka na, manahimik ka na. Parang ganyan yung gusto niyang sabihin kay De Lima na parang kasalanan pa ni Leila De Lima na nakulong siya. Na in the first place, kung hindi nyo binraso, hindi sana ngayon si De Lima nag-aamok sa inyo. Diba kasi lahat ng kritiko ni former President Duterte, sinampulan niya. Even si Trillanes, umigit kumulang 20 yung kinaso. 40 pala, if I'm not mistaken, kay Trillanes. Pero most sa kanyang kaso ay dismiss at acquitted. At yung pinakamalalang naranasan ni Trillanes noon is yung ipakulong din siya, pero saglit lang naman. At nakalaya din. Dahil sa kanyang pagiging critics, dito nga po guys, kay Duterte. Anyway, ito yung ito yung laman ng article. At may sambit din dito si Leila De Lima. Ang sabi dito, former President Rodrigo Duterte addressing the recent tirades of former Senator Leila De Lima on Sunday that she should be at peace with her life now. Kasi itong si De Lima nagparinig, 'di ba, na babalikan niya yung mga bumraso sa kanya, yung may mga kasalanan sa kanya, pagbabayarin niya. And alam naman natin na isa si former President Duterte doon sa mga babalikan ni Leila De Lima. So ngayon nagsalita itong si Digong. Anong sabi niya? Even if she submit herself to crucifixion, whatever she would do now, kahit ano pa man daw ang gawin niya, she's still shamed the entire generation after her. Ang kapal ng mukha, ikaw yung kinakahiya namin, hindi si De Lima. They will bear her name, but the shame will be there. So find your peace where you are now. Itong si Digong hanggang ngayon nakikipag-away pa din talaga. Wala pa din pinagbago. Ganun at ganun pa din yung ugali mo, magaspang. So,
Why would you get back at me? I don't do rock and roll, he added, in apparent reference to a video showing De Lima dancing in a rock concert of convicted drug lord inside the Bilibid prison. Duterte also warned the International Criminal Court over an alleged impending service of a warrant of arrest against him. Kasi naamoy niya na nga na malapit na ang ICC, tapos ngayon si De Lima, syempre, mag-witness din to sa ICC kasi isa siya sa mga biktima at isa siya sa mga boses ng mga biktima ni former President Duterte. Hindi nga namatay pero nakulong naman yung iba, and up to this moment, hindi pa nakakalaya dahil nga sa mga fabricated crimes, fabricated stories. Now, ito yung tirada ni De Lima. Ano sabi niya dito? Anyway, basahin natin yung sabi niya ni Leila de Lima. Sabi niya, hindi natin ito away, kundi mga kasalanan mo sa taong bayan exactly na dapat niyang pagbayaran. Evidently, the former president is unapologetic and remorseless. Dapat sana former President Duterte, nag-sorry ka na lang, no? And even though kahit mag-sorry ka, hindi ka, parang ganito I can forgive, but I cannot forget. Parang yan yung gustong sabihin ni De Lima na pwede natin kalimutan yung kasalanan mo, pero hindi pwedeng hindi ka managot sa mga ginawa mong kasalanan. Di ba? Parang ganun Sabi dito, is there a reason for me to forget and forgive his sins? His sins not only to me, but also to 1,000 killed, but also to the 1,000 killed sa mga taong mga natigi-bumbum. Actually, tama yan, maging advocator itong si Leila de Lima sa mga taong inabuso, binraso, mga ginawa ng fabricated crime, fabricated stories ni former President Duterte nang sa gayon mapanagot itong makasalanang taong ito. Kasi hanggat hindi nakukulong, I think, para sa akin, hindi pa talaga nagwo-work yung justice system natin. Masasabi ko lang na nagwo-work ng maayos ang justice system natin kapag nakulong na nga itong sila Duterte. Kaya we need the International Criminal Court sa entire Philippines na pumunta dito para nga imbestigahan itong kaso ni former President Duterte na kung saan ang dami niyang human rights violation na ginawa sa mamamayang Pilipino sa bansang Pilipinas. Talagang literal na binaboy niya ang Pilipino noon. Sabi pa dito, but at the end of the day, he will be made to answer for his crime. Tingnan nyo, si De Lima nagbanta na. But the end of the day, he will be made to answer for his crime. Di mo mananagot ka din sa lahat ng ginawa mong kasalanan. I have shown my respect for the rule of law. No ifs and buts does he. Yan yung sabi ni De Lima. Tirada niya kay Duterte. After tirahin din ni Duterte itong si De Lima. So, do your job. Former Senator Leila de Lima, sue him. File a case against him. Panagutin mo siya sa ginawa niyang kasalanan sa mamamayang Pilipino. Pagbayarin mo siya sa ginawa niyang kasalanan sa ating mga mamamayang Pilipino. Ikaw yung magre-represent ng boses, ng figure, ng image sa mga binaraso niyang kaso, sa mga biktima niya ng kanyang napakadugo at napakawalang kwentang human rights. Akala ko ba, ang sabi ni former President Duterte, kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot? Bakit ganito yung ginagawa mo? Nag-aamo ka pa. Tama ba yun? Ha? Tama ba yun? So yun guys. Diba? Ikaw na yung susunod ni former Senator Leila de Lima. Kumbaga, lintik lang ang walang ganti. Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.